Magandang good afternoon mga ka-hot copy. Welcome to episode 5. Ako po rin, Kuya A pa rin, eto pa rin tayo, live dito sa Bagong Pilipinas Studios. Ngayong Marso, pinagdiriwang pa rin natin ang Women's Month. Kaya special ang usapin natin today. Hindi lang ito tungkol sa tech, kundi tungkol sa proteksyon ng kababaihan at kabatahan sa digital world. Perfect na kasama natin ngayon ang isang boses na hindi lang eksperto sa batas, kundi isang matibay na tagapagtanggol ng kababaihan at kabataan online. Siya po ang DOJ Overall Deputy for the National Coordination Center laban sa online sexual abuse or exploitation of children, tinatawag natin yan OSAEC, at child sexual abuse or exploitation materials, CSAM. Yan yung mga tinatawag natin nila Yusek Aboy sa CICC, OSAEC, CSAM violation. At aktibong bahagi ng Interagency Council Against Trafficking at Office of Cybercrime. Ibig sabihin, nasa frontline siya ng laban kontra exploitation at abuse. Ngayon, bago po siya naging DOJ, nagtrabaho rin siya sa Kongreso at sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Kaya dala niya ang kombinasyon ng policy, legal at grassroots experience. At mamaya, pag nakausap natin yung background niya, malalaman nyo perfect na perfect siya talaga dito sa usapin ng mga OSAEC, CSAM. At bilang patunay na kanyang commitment sa public service, nag-aral din siya siyempre, kung saan pa, public leadership sa Harvard Kennedy School. So, Harvardian po siya. Mga ka-hot copy, please welcome Department of Justice Assistant Secretary Michelle Ann Lapus. Magandang hapon, Sec. Kuya A. Kuya A, Kuya A, yun. magandang hapon po sa ating lahat. Ay, yan. So, teka, bago muna tayo magsimula dun sa usapin na medyo hinintay ng mga tao, bigyan mo naman kami ng background. Bakit ba nandito ka sa area ng public service? Dito pa, no less than Department of Justice. Ano ba yung background mo, ASEC? Siguro po gusto ko ring ibahagi sa mga tagapanood na ang nanay at tatay ko po ay mga government employees and government officials. So Okay. talagang lumaki po kami sa public service. And when I was in college, BS Psychology po ang aking kinuha. Kaya napakamalapit dun sa child psychology na tinatawag natin. And after after undergrad, sa UP naman po ako nag-law school. Yun, UP Laws ka rin. Marami akong kakilala sa mga UP Law. Parang nag-aabot ata tayo. Oo. So, saan government agency yung parents mo? My dad is the regional director of Region 3 sa Department of Agriculture po. Okay. My mom as well was in DA pero na po siya, retired na. I see. So, ma'am ko rin, kaya public service ako ngayon napunta. Not intentional but accidental. My mom also worked for the government. Nag-retire siya after almost more than 40 years sa Department of Education. Yun, doon naman siya. So question lang, from BS Psych, naging abogado ka. Usually, di ba, may AB Psych, tapos may BS Psych. Yung AB Psych, alam ko, yun yung tumitiretso ng law. Oo. Yung BS Psych, dumidiretso yan ng medisina. Yan yung mga psychiatrist, di ba? Oo. So, paano nangyari na nag-BS ka pero dumiretso ka sa law, hindi sa medicine? Kuya A, nakalimutan kong mag-apply for PGH. Oh. Na-miss out ko yung application process. Tapos, naisip ko, anong gagawin ko? Isang buong taon ba akong hindi mag-aaral or magtatrabaho ba ako? Tapos nakita ko yung ibang mga kaibigan ko nag-aaral para sa LAE or yung Law Aptitude Examination. Oo. So, sumali ako sa kanila. Nakiusyoso ako, naki-apply ako, naki-review. 5 kami. Okay. Isa lang ako pumasa. Pwede ba natin pangalanan yung 4? Ay, wag na. I-shout out natin. Dun sa Shout out na lang. Hello shout na out lang na sa lang. aking mga batchmates. Ito po, yung mga nakalimot na nung sama ng loob nyo kay ASEC Michelle. Ito po, pinapaalala po namin. Siya yung kumuha ng slot nyo. Okay. Yun nga kay sabi nila, ipagpatuloy mo yan dahil may quota yun eh. So sabi Okay. nila, yung slot namin na ibigay sa'yo. Naibigay sa'yo. Kaya you have to continue and Samantala pursue it. magdudoktor ka dapat. So, Destiny.
So paano mo nakalimutan yung paano naman 'yon, 'di ba? At in advance na i-schedule yung exam para sa medisina, para makapasok sa medical school. Paano mo naman nakalimutan 'yon? Siguro ano na lang yon, divine providence na lang yon, Kuya Okay. A. Parang Oo. siguro talagang ito yung tatahakin ko na dapat na landas Ayun. kung saan ako ngayon sa Department of Oo, Justice. mahirap 'yun, yung psychiatrist ka pero makakalimutin ka. So buti na lang naging abogado ka, 'di ba? So ano ngayon ang ginagawa ngayon ng DOJ para sa proteksyon ng kabataan at siyempre ng kababaihan? Ay, explain to us yung program ng DOJ diyan. Okay. Kuya A, no, maraming salamat sa pag-imbita sa amin ngayon dahil Women's Month. Happy Women's Month po Yes. sa lahat ng mga tagapanood. At kapag pinag-uusapan natin ang karapatan ng mga kababaihan, hindi na nalalayo yung child protection na Yes, sinasabi tama. natin. So in terms of women and children protection, marami Okay. pong mga programa ang Department of Justice. Siyempre yung making sure that the laws are being implemented, lalong-lalo na yung RA 9262 or 9262. yung VAUC, yung pong anti-human trafficking laws, as well as yung bago ngayon, yung anti-online sexual abuse or exploitation of children or OSAEC-CSAM na tinatawag. Oo. Aside from child and women protection, meron ding safeguarding. Okay. So, ang pagkakaiba po ng protection and safeguarding is, protection is when you take the child out of harm's way. Safeguarding naman is making sure na all throughout the justice system, hindi nare-re-victimize or nare-re-traumatize yung mga kababaihan at mga kabataan. So, they go hand in hand. Okay. So alam ko kasi may action center din kayo, 'di ba? So pag may nabiktima na kababaihan at mga kabataan, saan sila pwedeng tumakbo? Ano yung pwede nilang tawagan? Kung halimbawa hindi sila makapunta sa presinto, meron ba silang hotline? Okay, meron nga po kaming DOJ Action Center and Okay. meron kaming mga hotlines tulad nito. Hotline 1343 sa anuman pong 1343. mga reports about human trafficking. Pag naman po child abuse cases, for example, or anything that is related to child protection, 1383 naman po ang ating helpline number. Okay. So sa akin ito, yung alam nyo kaya hot copy tayo ngayon kasi yung mga napag-uusapan this week yung Women's Month nga. Tapos meron nga yung napag-usapan yung Roblox, yung sa mga kabataan naman, yung mga problema on abuse of children. Gaano kalala ba yung problema na yan sa Pilipinas? Dito sa compared to other countries, kung kaya mo ring i-compare siya, gaano siya katindi ngayon? Yung usapin po ng Roblox, Kuya A, is isa lang bahagi yan ng napakalaking matrix ng OSAEC-CSAM. In 2024, ang una kong assignment sa DOJ, no, pinapunta po ako ni Secretary Rimulya nung panahon na yon sa Vienna to Vienna. represent the Philippines. So you can imagine, I was so excited, I was so proud to represent our country. Ang bumungad sa akin doon, ang sinasabi, ang Pilipinas ay hotspot ng Hotspot. online sexual abuse or exploitation of children. So Okay. parang talagang yung heart ko started Oo. to break Oo. because yung nagiging imahe natin in the international scene, parang nagiging gano'n, na parang binibenta natin yung mga kabataan for purpose, yung mga Pilipinong kabataan for purposes of child sexual abuse or exploitation materials. And ang sakit pa po nun is in the Philippine setting, the facilitators and the traffickers are within the child's circle of trust. So Okay. minsan, nanay, tatay, Oo. tiyahin, family friend. Kasi may access sila sa bata and may trust yung bata sa kanila. Oo. So yun po yung traditional trafficking typology na sinasabi natin ng Okay. OSAEC. Meron din pong self-generated. Ito Okay. yung mismong mga kabataan ang nagtitake ng kanilang mga pictures at Okay. sinisend sa ibang tao. Dito pumapasok ang Roblox, for example. Kasi ang Roblox naman, ginagamit ng mga predators as a channel for them to gain access to children. Ano siya dahil maraming bata sa Roblox, syempre, magfo-flock doon yung mga sexual predators because they know that, they can get access to a lot of children. And sa Roblox po, merong mga private chats, no? So, and more than that, pag nakuha na yung loob, they will invite the child to
to another messaging app like Telegram or Discord. Okay. So pag ganun po, end-to-end encrypted na yun eh. Hindi mo na masyadong mababantayan. Oo. Sa Roblox din po, Kuya A, meron ding mga user-generated games, no? Okay. So doon naman may mga unwanted content na hindi age appropriate. So doon Okay. din nakakapulot ng mga unwanted behaviors yung mga kabataan. And lastly, yung grooming, online Okay. grooming na tinatawag. Ito nga po yung kinukuha yung loob at tiwala ng mga kabataan. Akala nila yung kausap nila, bata din, kalaro nila. Hindi nila alam na nagpapanggap. Oo. Catfishing, may catfishing May din catfishing. na tinatawag. So yun po. Kaya napaka alarming nga po yung paggamit, for example, ng platforms or online games such as Roblox. And we need to impress the responsibility, the collective responsibility, especially of the tech sector. Tapos meron pa yung aspect ng radicalization, di ba? Narinig mo na yon. Yung bata na radicalize, na convince siya na manakit ng kapwa. Di ba? May mga ganun kayong nakikita. Meron din po kaming nakikita na radicalization of children as well as yung tinatawag nilang sadistic sextortion. So ito naman po yung in the Roblox, no, the predators would engage the children and ask them to send not just sexual images, pero yung mga videos or images wherein the child would hurt himself or Oh, wow. herself. Tapos, tatakutin nila yung bata na, I know where you live, I will hurt your family if you don't do what I'm telling you to do, if you don't give me more materials, if you don't give me more videos and images. So, syempre yung bata, takot, natutrauma, na-force into doing, yun nga, sextortion, yung tinatawag po natin. So as a psychologist, di ramdam na ramdam mo yung yung may empathy ka syempre sa biktima. Pero ano yung psychology ng mga gumagawa ng ganyan? Yung mga siraulo ba talaga yung mga yon? Ganun ba? Syempre merong nature and nurture, di ba? Okay. So as adults, a lot of our inclinations, our Okay. habits and behaviors, talagang nai-influence nung mga experiences natin when we were children. Okay. Even how we perceived our environment when we were children, malaki pong bahagi yon. So, maaari na baka napulot din nila sa kanilang mga magulang yung behavior nila okay. right now or na-normalize in their household. Okay. In fact, access to pornography at an early age, 'di ba? Meron talagang mga studies that show na yung nagkakaroon ng yung behavior mo or yung sexual Okay. habits mo na-affect nung hindi mo kasi naintindihan at that time when you were exposed to pornography as a child. So, pwedeng yung mga predators, victim sila nung kabataan nila. Kaya naging ganun ba? Hindi po malayo yun. And Okay. wag nating husgahan kaagad-agad. In Tama. fact, one of the things that we are looking into sa Department of Justice at saka sa National Coordination Center Against OSAIC-CSIM is the cycle of violence. And Okay. we want to look into the root causes of violence. Hindi lang yung surface level. Kasi itong OSAIC, yung radicalization, these are just symptoms of the Okay. root causes. Kailangan ngayon we deal with the root cause para talagang sustained yung impact ng mga programa natin. So, ngayon po, 'di ba, marami sa atin ngayon babalik sa work from home. May pag-aaral na dati daw nung nag-work from home nung nag-COVID, 'di ba? Na-share mo sa akin, Asek. Tumaas yung instance nung OSAIC sa SAIM nagkaroon kasi karamihan naka-online So, alam na natin yung hazards, baka naman pwede natin bigyan ngayon yung publiko. Ano ba yung mga red flag? Paano mo malalaman na delikado na doon sa kabataan natin yung ginagamit nilang game o kaya social media? Ano yung mga dapat binabantayan ng mga magulang? Ito, tamang-tama po. Talaga kasi collective responsibility po to. Hindi lang po ang gobyerno ang merong role dito. Lalong-lalo na yung mga magulang, no? Dahil kayo po yung nagbabantay sa ating mga anak. So yung sa mga red flags po, two things, no? Pag nakita mo yung online profile, for example, nakita mo na yung mga pictures na pinopost nila is magkakadikit yung date, kung kailan nila pinost. Parang fabricated yung Okay. yung identity. Okay. Maghinala na po tayo doon, Okay. no? Na unang-una. Pangalawa po, yung kunwari nagpapanggap na bata, yung Okay. kausap
no? Yung may mga intrusive questions, no? Nagtatanong ng personal information, ano ba yung Ah, school mo, saan ka nakatira. oo. Minsan umaabot pa dun sa ano yung password mo, 'di ba? Ah, And syempre yung suspicious behavior na pag humihingi ng mga images, lalong-lalo na oo. pag humihingi ng mga images, no? Sana po magkaroon tayo ng open communication with our children to create an environment where they feel safe to tell us pag merong mga ganitong situations na nangyayari sa kanila, no? However, we also admit, no, na karamihan sa mga kabataan hindi unang-unang nagsasabi sa kanilang mga magulang Okay. for fear that Oo. madidisiplina sila. Oo. Tatanggalin yung gadget, Tama. tatanggalin yung social media nila. Kaya it prevents them from telling their parents. So, for the parents naman po na hindi readily nagsabi yung anak nyo sa inyo, meron din pong mga red flags like changes in behavior, nagiging secretive and defensive kapag tinatanong mo about their life online. Pangatlo, yung mga biglang magkakaroon ng gadget na hindi Okay. mo naman binili para sa kanya. So magtataka ka, how did you buy that? How did you Okay. get that? And then they won't readily share the information. They're secretive. Yun po, yung mga red flags. So iba-iba kasi yung mga kabataan eh, 'di ba? Parang sa batas naman pag 18 and above ka, hindi ka na bata eh. 'Di ba? Isa-isahin natin. Anong edad as a psychologist, 'di ba? And as a practitioner in this area right now, ikaw yung guardian natin para hindi magkaroon ng mga ganyang violation. Anong edad bago dapat pinapayagan ng magulang na magkaroon ng online access yung bata? Siyempre, 1-year-old, di pa yan sanay eh. So, pero anong edad yung recommended? Kuya A, gusto ko lang din pong ibahagi sa mga tagapanood natin na under RA 11930, Oo. expanded po ang definition ng minor or child. Okay. So even if you're more than 18 years old, but Okay. because of some psychological or physical disability, you cannot care for yourself. Oo. No? You are also considered as a child or Okay. minor under RA 11930. Okay. So yun po. Pero yung pong sa katanungan ninyo na kailan ba parang pwede nang bigyan ng Bigyan social ng- media for oo. example, no? Oo. So nakikita po natin, nababalitaan natin maraming mga bansa ngayon na nagkakaroon ng social media ban Yes. for below 16 years Below old. 16, oo. Okay. Meron din pong mga academics and experts no na nagsasabi na kapag 12 years old and preteen, 12 years old and below, suggested po na talagang supervised use of gadgets. Supervised. Okay. Of gadgets na may internet connection. Kung gusto Okay. nyo naman po, syempre, napaka-busy, no? Hindi naman natin mababantayan yung mga anak natin 24/7. In those instances po that we can't supervise them, kailangan, advisable na wag na lang magkaroon ng internet connection muna. And Standalone lang muna. Hindi ka Yes. nakakabit. because, as you know, we have to balance yung technical literacy, Okay. technological literacy with safety considerations of Okay. children, even the impact of, like, let's say, social media in the way, cognitive development, the way they process information. Minsan nawawala na po yun sa kabataan natin because now Okay. it's automatic with with AI as well. So yung comprehension nila, yung cognitive the way that they analyze information, critical thinking, nawawala. And then thirdly, yun din pong attention span. Okay, tama. So, and mental health. Oo. Nagkakaroon ng parang exhaustion because it's an always online culture. So yun po, we have to balance all of those things. While we understand that technology brings so many advantages, no, we also have to be informed about the risks Oo. and the harmful effects So naman. parang ako naranasan ko yan, di ba? So, nagbago na yung behavior ko sa panonood ng mga content eh. Dati, pag nanood ako ng, ano nga ba yung pinakamahabang movie na napanood ko? Titanic. Titanic. Ngayon, hindi na ako makaabot dun sa paglaot ng bangka eh. Doon pa lang ako sa pier, di ba? Tulog na ako eh. Pero, napansin ko, pag nag-YouTube ako, kahit na pa 10 minutes, hanggang madaling araw. Tapos pagising ko ng umaga, masakit ang ulo ko. So, inisip ko yung mga bata natin,
hindi na makakapanood nung mahahabang pelikula, no? Puro shorts na lang. Puro shorts and their capacity to hold information Oo. talagang parang bite-sized pieces. So yung the way that they learn also is being affected by too much exposure to technology. Oo. Puro maliliit na maraming bagay na ina-absorb sila. So sa akin, ang isang problema kasi sa amin sa DICT, naghahabol din kami, hindi lang USAIC, CSIA, meron din illegal gambling. Tapos may mga hinahabol kami mga issue on financial scam. Yung mga online kasi cross-border na eh. So most probably, marami kayong nakikita dyan na from overseas na hindi natin maabot ng, hindi mo naman pwedeng papuntahin yung police para puntahan sila doon. Tapos paano nyo hinahandle yung cross-border challenge ng mga ganyang crimes? Karamihan po sa mga reports na natatanggap natin are from foreign law enforcement agencies. Ito yung nakikita natin talaga na perfect example kung paano siya nagiging cross-border. No? It's a transnational crime na tinatawag po natin. In fact, as I mentioned a while ago, yung trafficking typology po ng USAIC, kung paano po ba yun ginagawa. So, may facilitator or trafficker dito sa Pilipinas, usually nga within a child's circle of trust, they produce materials and they sell these materials to a consumer or customer in another country. Baliktad. Content provider tayo. Palabas yung ano. Parang ano tayo, supply side tayo. Supply side At may tayo. demand side naman I see. from Western countries. So, Nagsimula po ito no when the foreign law enforcers would tell us, "Hey, we found from one of our operations this particular picture or video, for example, and we think that this is a Filipino child that was Okay. featured." Okay. So may mga ganong referrals po from foreign law enforcers. No? And because of that, nagbuo po tayo ng Philippine Internet Crimes Against Children Okay. Center. It's a loose organization of foreign law enforcers, I the see. PNP and the NBI. Ito Okay. po yung they regularly meet to exchange information para nga mas mabilis yung coordination. So tayo rin po sa Department of Justice, ayaw naman natin na pag nanghuli tayo, hinuhuli lang natin yung mga Filipino traffickers or facilitators. We also want to get to the perpetrators and the pedophiles outside of our country. So Okay. it's this coordination between their police naman para on their side ma-prosecute din yung mga perpetrators from other countries and makakuha tayo ng restitution from them at maipadala naman sa mga nabibiktimang batang Pilipino dito. Oo. Para naman mabigyan ng pag-asa yung mga nakikinig sa atin, no? Yung mga magulang po. Alam natin yung problema, alam natin yung mga signs of the problem. Since you took over this portfolio sa DOJ, nag-improve naman, di ba? May mga nahuli, may mga nabawasan. Example nga ng mga big wins natin sa area na yan. Yun nga po, no, sabi, naikwento ko kanina na dati ang Pilipinas tinatawag na global hotspot. Ngayon, nagiging global leader na ang Pilipinas Yes. in combating online Yes. sexual abuse or exploitation of children. We are in a very crucial role no dito dahil nga karamihan sa mga pedophiles lumilipat sa end-to-end encrypted platforms. So napaka-importante po ng mga operations na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Kasi naman dito tayo nakakakuha ng mga gadgets Okay. where you would have videos and photos and chat logs naman. So we're creating the web, no? The matrix of pedophiles in the global scene. So yun po. So aside from being the global leader, nakikita rin po natin na tumataas yung level of awareness, kamalayan ng bawat Pilipino about this. So we have developed a robust sense of vigilance, no? At salamat din po sa mga pagkakataon na to dahil napapalawak Yes, pa yung tama. awareness. And then of course yung RA 11930 or yung anti-OSAIC law natin na isa sa mga pinaka magandang batas all over the world, no? Tayo Really? talaga yung nangunguna kasi ang bigat ng penalties Okay. for
for people who would commit OSAEC-CSAM, life imprisonment po yan. Life yan, ha? Life. Kaya nga Okay. sinasabi ni President Marcos, Oo. Bongbong Marcos na, sa Pilipinas, wag niyong gagawin. This should be the last place where you want to bring your perverseness. Kasi dito talaga, seryoso tayo. Tama. No? Life imprisonment po yan. And another thing is yung pong National Coordination Center Against OSAEC-CSAM. Okay. Napakalaking bagay po nung policy development. Okay. Because this situation is constantly evolving, napakabilis, no? In fact, in the advent of AI, in the advent of a lot of technology, the Philippines created a policy and coordination center for all of Okay. the moving parts. Kaya po napakabilis din nung responde natin and mga rescue operations natin sa grassroots. Yan. So at least leading na tayo in a positive way, di ba? Yes. Yan naman ang gusto ni President Marcos na you turn a crisis into an opportunity. Dati may crisis tayo diyan. Ngayon, we're setting the standard in terms of protecting our women and children, di ba? Yun. Definitely, Kuya A. Oo. So, before we end this segment, yung some very quick digital safety tips, tapos pakiulit-uli nung hotline and helpline natin. Okay, so unang-una po, kung for anyone who has crucial information about reports po, no, pwede po kayong tumawag sa hotline 1343 or hotline 1383. Wag po kayong mag-alala. Lahat po ng mga information and reports we will keep confidential at anonymous naman po ito. So, tulungan po natin yung mga bata na hindi necessarily they couldn't stand up for themselves. So kaya we encourage po our viewers, if you know anything, kindly call our hotline 1343. Para Okay, naman good. po dun sa mga red flags, Red flags, Kuya A, no? Para po sa parents, lalong-lalo na sa parents, if may changes in the behavior of your Yan. child, nagiging secretive, nagiging defensive when you ask them about their online activities, bigla-bigla po na magkakaroon ng gadget na hindi nyo naman binili sa kanya, hindi niya maipaliwanag. These are red flags po. And for the youth who are online, pag po merong nakikipagkaibigan sa inyo, maraming tinatanong na personal information, lalong-lalo na gustong mag-send kayo ng mga litrato, no, maghinala na po tayo at sabihan natin ng nakakatanda sa atin and the authorities. Wag po kayong matakot. Hindi nyo kasalanan, no? Talagang marami lang mga harmful elements in the online sphere. But we all need to have collective responsibility here. And tatlong bagay lang po to. Huwag kayong makipagkaibigan sa hindi nyo talaga kakilala online. Huwag kayong mag-send ng mga sexual and intimate photos because the internet is forever. It's always gonna be Okay. there, no, kapag na-post yan. And pangatlo, don't share personal information. Oh, yan narinig niyo po. So, balik naman tayo dun sa kasi ang tema ng hot copy is papunta tayo sa weekend, so chill down na tayo. Medyo mahaba tong week natin na to, lalo pa ngayon marami tayong mga ganap. So, light moments muna tayo. Ito yung icebreaker natin. So, outside of work, ano yung hobby mo? Just to keep you, chill, tapos relax. Alam mo, medyo stressful yung ginagawa mong yan eh. So, ano yung mga hobbies mo? Kuya A, talagang homebody ako eh. Homebody, okay. Oo, kasi sa trabaho natin, palagi na tayong Ay, nako. nasa labas, palagi na tayong nagta-travel all over the Philippines. So whenever I get the chance to just be at home, I really take that chance. I garden, Okay. nag-aayos ng bahay. Gusto ko rin yung mga interior design. So yun, I really just make my home a really safe and So, relaxing homebody space. ka, Oo. homebody. Netflix. Netflix, oo. Luxury yan. Alam mo, Oo. luxury yan para sa Luxury. atin. Kasi nga, Because- doon ka lang makakapanood Yes, eh. Oo yung nga time eh. natin sobrang Oo. busy. I know. So, kung di ka naman sa DOJ, teka, hulaan natin, siguro child psychologist ka or siyempre, abogado ka, no? Tingin ko, hindi ka maglilit eh. Magiging corporate lawyer ka eh. So, kung wala ka sa DOJ, anong karir mo ngayon? Ito maraming hindi nakakaalam na yoga teacher po ako. Yoga teacher ka? Yes, Ah, okay. I'm a yin yoga teacher. So Okay. siguro kung
wala ako sa Department of Justice, I would be a yoga teacher. Oh, I wow. would be into the mental health and well-being space. Tama. Oh, ako rin, nag-yoga rin ako. Talaga, anong klaseng yoga? Yoga bubble Kuya tea Ik? yung bubble tea na yoga. May ganun yun eh. Pero buti na lang, nag-yoga ka, nakaka-chill yan sa mga kababayan po natin. Maganda Can po I mag-yoga. teach you and, Sige. and our Paano? viewers? Teka, hindi ako tatayo dito, Hindi. magbe-bending ha. Hindi ganun. Hindi, paano? Sige, Actually, sige. this is something na everyone can do Sige. sitting down. Sitting no? down. Sitting Okay, down sitting lang. down. And Sitting down. it's very brief. Lalo na, syempre nakaka-stress na we're always on the go. Okay, sige. We're always active. Okay. Di ba, yin and yang. Kailangan Okay. binabalance mo yung yang energy with yin. So yung Okay. relaxing and calming energy. Okay. Sige. So the quickest way to a mindfulness practice talaga Sige. is connecting with your breath. Okay. Yun lang. Huminga lang tayo. We don't need fancy equipment. We don't need... Hinga lang. Hinga lang. Take pero a second araw-araw to naman, breathe. lagi naman tayo humihinga eh. Ano yung difference nung... Mindful breathing. mindful. Sige, Okay, sige. so if you're comfortable, you can close your eyes for a little bit. Okay, to check sumabay in. po kayo sa amin at pagtapos nitong session na to, relax na kayo. Sige, go. Yun po. Go. Place your hands on Okay. top of your knees. Okay. And if you can close your eyes. Okay, close your eyes. And you breathe in 4 counts. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath for another 4 seconds. 4, 3, 2, 1. And exhale for 6 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then just repeat it for 2 more times in your own pace. Counting silently in your mind, checking in with your body, checking in with your heart. Oftentimes, we are so stressed and anxious because we are thinking too much of the past and living too much in the future. And when we want to relax, we just want to bring ourselves to the present moment through our breath. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold. 4, 3, 2, 1. Exhale. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then we slowly blink our eyes open. Na-relax Na-relax ka? ako. Na-relax Kasi ka? kanina stress ako eh. Na-relax ako, di ba? It's so simple. Oo, so breathing lang yon. Breathing, and if you want a little movement, kasi di ba Sige, the silent movement. killer naman now is being stagnant and always sitting down. So first, we can just clasp our hands Dito. together Yan, in front of us and just do circular motions, Ganun lang. clockwise, and then counterclockwise. Okay. Then sa neck naman. Neck. So, Ikot din natin. mas maganda, Kuya A, if you can extend your arm to the Arm. side. Side. Yan, Yan, little dito, bit. dito, yan. And then you bring your ear, the kabilang ear nut to your shoulder para ma-feel mo yung stretch. Dito. Yes, pero make sure na yung Teka. shoulder is hindi tumataas. So, Okay. kailangan. Okay, Hindi ko maabot. hindi mo aabutin. Dapat yung lang, Kuya A, Akala yung, ko. yung Okay, hindi sige. masakit. Dapat Okay, yung parang dapat mafe-feel mo lang yung Okay. stretch dito. Okay. Okay? And then don't forget to breathe. Kasi baka naman mag-turn blue tayo dito, hindi tayo humihinga. And then tapos of yung course, kabilang you side. do the other side Gets ko. just to Yan. stretch it out. Ito magandang practice for the shoulders naman, Kuya A. Shoulders. If you can hug yourself, Ako? hug yourself. Self-love, no? Self-love, Kailangan okay. important yan. Hug yourself. For people naman na mas flexible, what you can do is maybe your cross Ayan, your... nakikita ko yan. Sa mga Yan. yoga. Okay. Yan, gumaganyan. Tapos, when you inhale, you move your head to the side. And when you exhale, you bring it back to the center. And then when you inhale, kabila naman. And then bring it back to the center. So you can feel na medyo nag-stretch yung shoulder natin dito. O last na, Kuya last, A, ha? sige. We bring our
our hands, our arms up. Ito naman, spine twist. So, you put your Sa baba. sa baba. Ayan. Huwag kalimutang huminga. And then one more, up, Yan. and to the other side. Yeah. Sa Para kabila. ma-stretch lang yung spine natin. Ayun. Ayun. Namaste. Thank you Namaste. everyone who Galing, joined galing, our galing short naman. mindfulness exercise. So nakuha niyo yung recording sa XCOM. Magsisimula tayo ng ganyan. Kaya gagawin natin. Yan na. O ganun. Pag meeting, ganun muna tayo. Muna, Tapos yes. hinga, yan. Clear your mind first. O sige, another quick fire. Habang na-relax na tayo, yan, quick fire naman tayo. Thank you for that. So, okay, tama ka. May imagine nga kita na yoga, ano ba tawag doon? Guru? Yoga guru? Teacher. Okay. So, quick fire naman tayo. Mabilis ang sagot lang to. Para ma-relax. Sige. Sige. Mabilis. Pinaka-memorable moment mo sa DOJ. Ano yan? Pinaka-memorable moment ko sa DOJ, marami, Kuya A. Uh-uh. Pero sa akin siguro yung face-to-face encounter with the children na nare-rescue namin. And after a while, you check on them, you can see how they're healing. Yun talaga, na-appreciate ko yung ginagawa namin. That we bring hope to these children. And that's really fulfilling. Nakakapagod, but it's worth it. Okay. So, pinaka-inspiring na babae sa buhay mo? Siyempre yung nanay ko. Wala naman ako Syempre, dito kung diba? wala yung Kung wala nanay siya. ko. Next to your mom. Next to my mom, living. Oo. Living. Sige. Living. My mentors, my women mentors. Marami Talaga. yan. Malamang. Marami po, Oo. marami. Too many to mention. I want to say hello to them. No, yung mga teachers ko in law school, si Professor Beth, for example, Oh, yes. who's now Oo. a Oo. colleague in Yes. Women and Children Protection Yes. in the ASEAN level. No? Oo. Ang dami po naming natutunan. And you've paved the way for us. I see. I'm sure it was more difficult during their time. No, but now you've paved the way for us to do meaningful work and impactful work. So, Yes, si nagpapasalamat Professor Beth. po kami. Yes. Oh. So, kung isa kang superhero para sa mga kababaihan at kabataan, which you are right now, ano ang superpower mo? Siguro, yung gusto ko lang maramdaman nila in my actions, in my words, that they are not alone. Okay. So, it really doesn't take yung traditional superpower na nakakalipad ka or nakakabuhat ka ng mabibigat na bagay, extraordinary strength. But really, it's our humanity, our heart. And tingin ko, yun yung superpower ko talaga. I'm Okay. able to connect. Okay. And I'm Empathy. empathy. Tama. And connection. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Kaya naman sila, they get into online friendships. Kasi yun yung gusto nila, yung sense of belonging, yung thirst nila for real connection. And kung naibibigay natin yon in our households, in our communities, mababawasan yung vulnerabilities nila online. So, ito, last question naman. Kasi we're winding down for the weekend na. Diba? Ngayon nga, marami for day work week na lang diba? So ngayon, mga 3-day weekend na tayo. Masayang-masaya yung yung team ko. 3-day weekend na lang. Ano ang, alam ko homebody ka, no? Pero ano ang weekend plans mo? Meron ba this week? And dagdag na natin dyan, ano yung Holy Week plan mo? After this weekend, Holy Week na, ano yung mga plano mo? Road trip with Road my trip. family. Okay. Kasi napakalaking bagay din po that we connect and ground ourselves sa Oo. family time. No? Oo. Wala naman po kaming special na gagawin. Talagang magkakasama-sama lang kami sa isang lugar, spend more time together, cook together kasi mga Kapampangan po kami. So mahilig kaming magluto at kumain. Okay. Maybe play some sports like tennis. I know you play Good. tennis as Tennis, well. yan. Good yan. Napaka-importante din for our physical and mental health. So yun lang po. Really just slowing down. Road trip with family. Saan ka sa Pampanga? Sa Candaba po. Candaba. Yun lang, nung nabanggit mo lang yung road trip, naalala ko na naman. Ay, taas Magtipid ka ng unless EV yung sasakyan mo. Parang hybrid naman ata O sa hybrid, sasakyan ng tatay ko. pwedeng mag-hybrid. So maraming salamat, Asik Michelle. Hindi lang insights, kundi patuloy sa mga laban na ginagawa mo. Again, I have kids
And knowing that you're at the helm of the fight against OSAIC, SISAM, medyo mas nakakampante ako. Alam mo, si Pangulo nga, sabi niya, alagaan natin yung mga kabataan natin. Kasi yan yung pinakayaman ng bansa natin. And everything we're doing right now is for them, sa kinabukasan nila. Kaya yan ang pasasalamat namin sa iyo, to you, to DOJ, to Sec John Vic, and to Sec Vida. Kasi alam ko magkatuwang sila DOJ, DLG in reaching out to as many of our kababayan sa mga probinsya, sa mga iba't ibang lugar. And DOJ is also part of our Cyber Crime Investigation Coordinating Council. We coordinate with you regularly. And kung may pangangailangan kayo online, nandito po kami. So before I leave, I want to give you the last word for today. And kung may habilin ka sa kanila, this is the time. Unang-una, Kuya A, gusto ko rin ikaw batiin ng happy anniversary. Ay, salamat. Dahil balita ko, 1 year 1 ka year. na. Umabot din na isang taon. Maraming salamat din sa efforts and sacrifice that you put in the work that you do. Napakalaking bagay po ng partnership with the DICT and DOJ. Kasi kami, kumbaga, prosecution na level na kami. Pero sa inyo talaga yung prevention and engagement with social media platforms, for example. So maraming salamat and happy anniversary. Thank you. And for our viewers naman po, keep informed, keep vigilant, and let's work together to raise awareness against online sexual abuse or exploitation of children para po ito sa kinabukasan ng ating bansa, sa ating mga kabataan. At maraming salamat po sa tiwala na binibigay niyo sa amin sa Department of Justice sa trabaho po na ito. Again, Michelle Lapuz po from the Department of Justice. Salamat po. Okay, on that, maraming salamat. Sa dating papel at lapis, lumang paraan. Ngayon may bagong mundo, hawak mong smartphone na laman. Mula bundok hanggang tabing dagat, lahat kasama lang, kahit sino ka man. Basta't Pilipino, laban lang, walang iwanan. Tara na't sumabay sa digital na agos. Sabay-sabay, lahat magkaisa, walang maiiwan. Isang bayan naghahangad ng makulay na daan.
Ever get a text saying you won 50,000 pesos? Or your bank account is at risk with a link to click? Ignore it. It may look like it came from Smart or your bank, but it's not. They're scams. Scammers use fake cell towers to trick your phone into connecting. If your signal suddenly drops from 4G or 5G to 2G or E, your signal may have been hijacked. Then they blast messages that look legitimate, urgent, and real. Their goal? Make you panic, make you click, steal your information. Remember, Smart will never send clickable links via SMS. For promos or account updates, use the Smart app or visit our official website. Don't click suspicious links. Stick to official Smart channels. Be safe. Be smart. Sa panahon ng kalamidad, Huwag po kayo magalala, papunta na po kami. pag may signal sa bawat sulok ng Pilipinas, Ma'am! bukas ang linya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang isa sa mga maraming programa ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Katuwang ang sektor ng telekomunikasyon. Ligtas ka pag konektado ka. Ate, huwag na kayong mag-alala dyan sa Dubai. Okay na kami. Isang digital bayanihan para sa bagong Pilipinas. DICT, Protecting the Digital Pinoy. Next. Pagod at sawa ng pumila. Ang dami-dami pang mga requirements. Di na alam ano pang dokumento ang kailangan kong dalhin. Ang gulo, ang haba ng proseso at kung sino-sinong lalapitang tao. Sana may one-stop shop na mapupuntahan sa lahat ng kailangan ko. Now we have the eGov app. Accomplish everything in a snap. Online na ang transactions ng gobyerno. Wala nang face-to-face. A simple and convenient way for faster services any day. Making it easy for every Filipino. Dahil digital na tayo, skip the long lines, go online. eGov PH Super App. Download na eGov PH Super App. Download na eGov PH Super App. Kung gusto nyo ng easy and super bilis transactions, download the eGov PH Super App now na! Di na kailangan lumabas at pumila, no stress and no hassle pa. Ang dali lang talaga gamitin, ang galing-galing. Available online yan through the App Store or Google Play Store. Akalain nyo yun? Tara, download it na! Yes! Kayo po ang magsabi sa amin ano pa yung pagkukulang namin to improve and to be closer to the promise. Cause you're a sky, cause you're
Alam niyo na may objective natin, di ba? Increase coverage, make it affordable, and yung third natin, dapat mas mabilis. It affects all of us. The Commission hereby confirms the ad interim appointment of Mr. Henry Roel Ratquita Aguda as Secretary of the ICT. Yan yung spirit na kailangan na natin eh. Let's not be cynical of people who want to help. Meron po talagang pag-asa ang Pilipinas kasi gusto na natin magtulungan. Ngayon, siya naman ang nasa hot seat. So mga ka-hot copy, ang ating guest, the DICT Secretary, Henry Roel Aguda. Sex surprise! So, kamusta ang feeling na ikaw naman ang ini-interview ngayon? Okay lang. Bakit parang ang cold mo naman sa akin? Kanina lively mo, tapos ngayon parang... Hindi, kasi nag-breathing exercise na ako. Kaya relax na ako. Yan. Ikaw kasi hindi ka nag-breathing. Dapat mag-exhale ka. Okay, ako Oo, din. puro breathe in ka. Parang Yan ang tinakasan problema. yung mga kautang. Oo, yan. At syempre, mga ka-hot copy, celebrate muna natin 1 year na si Secretary bilang DICT Secretary. Congratulations ulit, Sec. Thank you. At sa lahat ng kasama po natin sa DICT, maraming salamat kay Presidente at saka yung mga kasama ko po sa kabinete. Thank you po sa patuloy na pakikipag-collaborate with me. And nandyan po tayo kung ano man ang kailangan nyo. So, anong pakiramdam mo after 1 year sa pwesto? Parang 10 years. Hindi na 10 ano years to. ba? Yun eh. Hindi, masaya ako. One, I really, it's the privilege and the greatest honor in my life to serve the country under President Ferdinand Marcos Jr. Nung natawagan naman ako, tas natanong ako kung gusto mo bang magserbisyo, ang sabi ko naman, oo. And up to today, 1 year later, I always say, I serve at the pleasure of the President in the service of the Filipino. Sec. So, ano naman ang pinagbago sa buhay mo simula nung maupo ka sa pwesto? Nako, na-meet kita. Actually, sanay na. Na-meet ko kayong lahat. Yan. Alam mo, ang kagandahan lang dun sa ano ko kung hindi siguro natatanong mo ng tao, medyo introvert ako. Kilala nyo naman ako, di ba? Hindi ako masyadong nagso-socialize. Ikaw din ba? Hindi rin ako pala kausap ng tao. Oo nga, napansin ko nga Oo. So, dumami ang kaibigan ko. Hindi na-reflect sa SALN yan. Malapit na pala yung filing ng SALN. Dumami yung kaibigan ko sa DICT, sa industriya, sa gobyerno, at saka yung mga Pilipino na kaka-interact ko. Kanina, di ba, kausap natin yung mga taga Mimaropa, yung sa Development Council, yung sa ELCAC, yung paglaban natin sa kahirapan at sa pagsigurado ng seguridad. Mas nagiging mas nararamdaman ko yung pagiging Pilipino. Mas gusto mo pang tumulong? Oo naman. At saka ito maganda kasi doon sa private sector ako, siyempre, ang focus namin yung income statement, balance sheet, tapos sinasabi namin dapat may corporate responsibility. Meron dapat kaming give back to society. Trinatry naman namin yan and maraming mga private sector na ginagawang ganyan. Ngayon na nasa gobyerno ko, yung career ko, yung trabaho ko, talagang nakafocus sa pagtulong. So, hindi ako name-measure ng income statement ngayon. Name-measure ako kung ilan tao yung dapat natulungan natin, na itawid natin sa kahirapan, na itawid natin sa sakuna, di ba? During the time ng mga bagyo at saka lindol.
ibang klaseng kayamanan ba yung nararamdaman mo na pag uwi mo sa bahay, matutulog ka na, may mga natulungan ka. Tapos bukas, pagising mo, tutulong ka pa rin. In 1 year, ang dami nang nangyari. Kung ilalarawan mo, nasa na tayo ngayon as a digital Philippines. Yun naman. If I would paint a picture, English yun. English Take yun, di ba? note. So, tama ka. 1 whole year yan, di ba? Pagka sinusuma total ko yung mga nangyari, Marso, nung na-appoint ako, medyo maraming maraming agam-agam sa akin. Paano ba natin gagawin to? Paano ba natin lalagyan ng connectivity? Paano ba natin gagawa ng digital jobs, etc. And paulit-ulit kong sinasabi doon sa mga kasama ko, I only connect the dots. I only connect the dots. Kasi, nung nakita ko, connectivity, for example, ang dami na palang nagawa na nakaraang mga secretary na before me. And nung sinabi ni Presidente na tapusin natin yung National Fiber Backbone, nag-connect the dots lang tayo and sinuwerte tayo, na-connect yung Visayas sa National Fiber Backbone. Ngayon, mako-connect na sa Mindanao on the digital jobs. Ngayon nga, may nakita na ako 2 kumpanya. Pwede tayo maging BPO for robotics training. Nadagdagan ng 80,000 jobs yung BPO industry last year. Ngayon, madadagdagan pa. Pagdating do sa cyber safety, kita mo naman, sabi nga ni Asek Michelle kanina, medyo standard na ang Pilipinas sa pagsugpo ng OSAEC, Online Sexual Exploitation of Children, di ba? So, ang dami na. Hindi nga ako makapaniwala. 1 taon pa lang yon. Yes. Dati nung nagsimula ako dito, umupo ako with the comms team. Tapos nagre-review kami ng mga material. Meltwater, nanghihiram pa lang kami noon eh. Tapos ngayon may production crew na tayo, di ba? O, kita mo naman yan. So ano ba ang pinakamahirap na desisyon na kinailangan mong gawin bilang secretary? Pinakamahirap Yes. na desisyon? Actually, lahat ng mga desisyon na ginawa ko, ito yung ito yung sabi sa akin ng father-in-law ko. I-acknowledge ko yung father-in-law ko. Kasi matagal siyang nasa private sector. Tapos sinabi ko sa kanya, sa private sector, madali. It's all about charts, metrics. Kung nasa bangko ko, risk management versus profit, income, yung mga ganyan. So sabi sa akin ng father-in-law ko, para hindi ka maging paralysis analysis, para makapag-desisyon ka ng mabilis. Lalo na sa gobyerno, dapat mag-desisyon ka ng mabilis. Kasi lahat ng desisyon mo hindi magiging madali. May magagalit at may magagalit, pero in the end, dapat yung ikinabubuti na mas marami. Isa lang ang sabi niya, basta siguraduhin mo tama yung moral compass mo. Tama. So every single day, sasabihin ko, yung compass ko ba gumagana? Does it point to north? Diba? Pag north, sa taas yan eh. So if your moral compass ay tama, madaling magdesisyon. Wala naman akong desisyon na nahirapan ako dahil at the end of the day, angkop ba to sa paniniwala ko? Angkop ba to do sa mandato na binigay sa akin ng Pangulo? Ito ba'y mas makakatulong sa nakakarami? Kung ito'y pang-personal na desisyon, magkakaproblema ka. Di ba? But if your moral compass is pointed in the right direction, para to sa bayan, para to sa mga Pilipino. Wala akong desisyon na nahirapan ako. So ano naman ang pinaka-proud moment mo? Ay, nako, etong hot copy. Isa tong hot copy. Alam mo, marami syempre. Marami. Lalo na yung mga makakasama natin si Pangulo, makikita natin yung mga kababayan natin na masaya at nabibigyan natin ng serbisyo. Pero, totoo to. Tong hot copy kasi, nagising lang ako patulog pa lang ako. May message ko yung team. Yeah, Message ko tama, yung team. tama. Sabi ko, mag-podcast tayo. Yan, podcast ha. Overnight yun. Yeah, overnight lang yun. Overnight lang yun eh. Kasi nanonood ako ng mahilig ako nanonood ng Jon Stewart, nanonood ako ng Jimmy Kimmel, di ba? Doon sa Amerika, medyo binabanata si Jimmy Kimmel. Kilala mo ba si Jimmy Kimmel? Hindi si Jimmy Fallon. Hindi. Hindi. Jimmy Fallon lang kilala ko. Maraming Jimmy, di ba? Isip ko, bakit kaya hindi tayo podcast? So nag-ambisyon ako, pwede siguro.
message Si ko Jimmy sila. Neutron, no? Hindi, iba yun. Hindi yung talk show host. Anyway, so nung umaga na, inisip ko, teka, magba-backout ata tayo dito. Kasi doon ko lang naisip, saan kami kukuha ng video? Hindi Yes. naman pwede di ba? Po-podcast ako tapos iPhone lang. Isang oras ka naka-iPhone lang, wala maanggulo. Tapos biglang naisip ko na, nagpapanik na ako. Ako, mukhang hindi kaya. Aba, yung comms team, hindi bumibigay. Diba? Ang galing, Aba, diba? Oo, tuloy. Yes. Tapos alam ko na yung dating studio kung saan tayo galing. Hindi ko nakakalain, full-blown Yes. Doon talaga namangha ako doon. Yung mga tipong, isipin mo, nung una, hindi kami marunong gumamit ng meltwater. Tapos may production, yon one of yung unang hot copy na yon, parang, wow, ang layo narating ng Yes. comms team natin, di ba? Marami nagsasabi sa akin kasi, yung comms team, ang trabaho nila, ilabas sa publiko yung mga public service na ginagawa natin. Yung mga bagay-bagay na nakakatulong sa kapwa. Hindi sila PR team, hindi PR team yan. It's a communications team. And I think they've effectively communicate most of the things that we've been doing already in the ICT. So, isa yon. Now, madami. Yung kumamay si Presidente sa robot, yung nagpakita tayo ng mga rockets. Gustong-gusto ko kasi yung mga gano'n. Yung nagpunta tayo sa Middle East, kasama yung mga kababayan natin na OFW. Every time I meet yung mga ambassadors natin sa ibang bansa, nako, tuwan-tuwa ako sa ginagawa nila at saka the way they work with us. So maraming proud moments. Pero itong hot copy medyo most recently na naalala. Tulad nito, host ka na. Yes. Di ba? Parang, sino ba naman mag-aakala, di ba? Sek, ako lang to. Sige, Sek. Yung last question. So, ano ang nagpapatuloy sa'yo kahit mahirap ang trabaho? Ano yan? Yung nanay ko dati, ano yan, my mom, as I've mentioned, paulit-ulit, she served the government for about 35 plus years. Nagsimulang teacher, naging principal, naging superintendent. Wala akong, medyo touchy sa akin to. Hits to my core. Kasi, bakit basa yung kamay mo? Namamawis ako. Namamawis ang Kinakabahan kamay ako, mo. Sek. Okay, sige. Buti na lang. Nawala na yung nawala na yung moment ko eh. Sorry. Sige. So, nung na-appoint ako, Marso ako na-appoint di ba? Tapos minalas-malas naman na hindi na nakita ng mother ko na confirm ako. Pero nakita niya bago siya pumanaw na na-appoint ako. Masayang-masaya siya. April, di ba? April. So, my mom kasi battled Alzheimer for quite a while. And medyo, siyempre, pag may ganon, memory problem, pero naalala pa rin niya nung medyo last moments niya na nasa gobyerno na ako. Proud na proud siya. And sa akin, the one that propels me forward, yung sabi nga ng nanay ko, kasi nasa principal's office ako parate dahil principal's house ako nakatira, mag-aral ka. At maraming opportunity if you study. Kaya, if you notice, nag-aaral ako, ang dami kong pinag-aralan, nagtuturo din ako. So, aral and turo. Tapos second, sabi niya magtrabaho ka. So, nakita niyo naman ako magtrabaho, di ba? So, medyo naging ano yun. Yung pangatlo doon, yun yung medyo, for the longest time, nahirapan akong maintindihan. Yung magsilbi ka. Yes. So, mag-aral ka, magtrabaho ka, magsilbi ka. Yung magsilbi sa akin, parang as a private sector, vicariously, I see other public servants serving. So parang tama-tama, nung pumanaw yung nanay ko, nandito na ako sa public service. So what drives me to wake up every day, punta tayo sa trabaho natin, excited ako mag-flag ceremony pag Monday, and then
kahit na nga sabi mo nga mahaba yung oras natin, it's because naalala ko, I'm fulfilling what my mother told me. Magserbisyo ka. And every single day, yan yung nagtutulak sa akin to go to work every day. Okay, sir. Hindi, kailangan mo yung tissue, hindi ako. Gamit na eh. sorry. Bigyan mo ako ng bago. So talaga. Sorry. Ayan. At saka ito, yung mga ganitong moments, alam naman natin yung trabaho natin, nakaka-stress. Pero we find time to laugh. Yes. At saka we find time for the light and blessed joys of life, di ba? Okay. Feeling ko yung nanay ko ngayon umiiyak. Pag nanonood to palagi eh. Kasi sabi niya, mag-aral ka, Oh, mag-aral ka. Yan, ano. Okay. Oh, may iba nako. naman ako, Sek. Oo. Game tayo sa quick fire. Mabilis ang sagot lang So, game? Game, RG go. o game? So, Oo. coffee or no sleep? Coffee ako dyan. Oo. Okay. Early morning meetings or late night calls? Pareho. Actually. Di ba? Actually. Ba't pa ako Anong or? nagta- Parang Ba't pa ba ako pareho nagtanong? Yan. Oo. Calls or chats? Siyempre, call ako. Parate. Oh, mas maganda yan. Mas marami kayong mariresolve pag nag-uusap kayo. Okay. Oo. Ilang oras tulog mo usually? Nako, nung dati kasi, ngayon nasa mga 4 to 5. Pero depende, pag weekend kasi hindi na ata ako gumigising eh. So, yung mga 4 to 5 siguro, mga ganyan. Oo. Okay. Favorite pagkain after a long day? Eh, hindi ako kumakain eh. Paano ba yung favorite Soup. na pagkain? Soup, pwede. Pwede soup. Soup ako. Kasi soup. Pwede, soup. Okay. Soup yan, soup. Most used app mo? Viber. Viber ako dyan. Kasi sa Viber, nandun lahat ng mga... Hindi na kasi ako maanong mag-email eh. So lahat ng mga assignments, lahat ng Viber na. Viber. Viber ako. Oo, Viber. So, ikaw ba yung mabilis mag-reply or scene zone muna? Ay, hindi. Reply ako. Yes. Reply kagad ako. Walang kahit na sino sila, basta nag-message sa akin. Isa yan sa mga natutunan ko sa tatay ko naman. Tatay ko. Pag may tumawag sa'yo, may nag-reach out sa'yo, pag may nag-ano sa'yo, wag kang scene zone ba yun? No scene, no whatever. Basta sumagot ka. Zone zine? Zone scene, di ko alam. Sumagot ka. Yan. Okay. Parang sabi nga ng nanay ko, sumasagot ka pa? Sumasagot ka pa. Yan. Kaya sa akin naisip ko, sige, sagot na nga Sagot ako na na lang. sagot. Yeah, sasagot ka pa. Yan. Okay, last thing you do before sleeping? Eh, syempre, sara yung mata. kasi, di ba, ano ka naman, what last thing you do eh. Ang labo mo Hindi kasi naman, ako eh. nakadilat mata ko eh. Nakadilat ka mo. Siyempre, pag sara na yung mata mo, ang labo naman na tanong mo Ayos. yan. Sino ba gumawa ng tanong na to? Siyempre, Usap sasara mo tayo yung mamaya. mata mo. Alam nga naman, matulog ka na nakadilat ang mata. Okay, ito na lang. First thing you check pagkagising? Ay, cellphone. Yan ang problema ko kasi... Hindi ba oras? Hindi, cellphone. Titignan ko muna yung cellphone. Wala, hindi mo mag-gets. Ikaw naman. Ito, next. Oh, sige, ano Mas pa? nakaka-stress, traffic or slow internet? Siguro mas nai-stress ako sa slow internet. Kaya ako, lagi akong nangungulit sa mga telco. Nag-improve na, bumilis na sila. Pero iba kasi yung yung lahat tayo connected dapat eh. Oo. So weekend, so ano ba to? Work pa rin or family time tuwing weekend? Pag weekend, halo yan. Kasi alam mo naman yung trabaho natin, 24/7. Yes. So, pag weekend, doon ako bumabawi sa mga anak ko, tsaka sa misis ko. Napakatamis. Oo, napakatamis talaga nun. Kasi nga, Oo, pero hindi mo maiwasan talaga pag weekend, sisingit yung trabaho Yes, Dahil patapos yung Friday, may spillover ka ng Sabado, tapos pag Sunday, naghahanda ka na sa Monday. Oo. ito na lang, one word for bashers. Patience. Siguro patience. Ako, explain ko. Pwede ko ba explain yung Yung ba one yung word sa na hospital? patience? Patience. Okay. Hindi patient. Ikaw naman. Patience. Doon lang po sa mga siguro sa akin, inisip ko na lang. Kaya siguro may ganyan kasi naiinip sila sa pagbabago,
sa resulta, pagpapaliwanag. So sa akin, patience po, pasensya po. At ako na mismo ang hihingi ng paumanhin. Kung hindi ako nakapagpaliwanag ng maayos, kung medyo kinulang po ako dun sa kailangang i-deliver, karamihan naman pagpapaliwanag. So pagpasensyahan nyo na po. At ako naman po ay isang tao na kapag tinanong mo ko, sasagutin kita ng totoo, sasagutin kita ng abot kaalaman ko. Bigyan nyo lang po ako ng opportunity na sumagot ng maayos. So patience, pasensya na po, tao lang. Okay. Weekend and Holy Week plans mo, Sec? Siyempre, itong weekend, sabi ko nga sa'yo, halong trabaho at ano. So I will continue making it up to my kids. And alam mo naman yan, di ba? Yung barkada natin na nagbabasketball, na barkada mo rin. Meron po kasi akong... Mag-hi na nga tayo kay Teo. Yun si Teo po yung aking aking teenager na nagpapanggap na hindi teenager. Kabasketball ko po yan every Sunday. Dapat hindi napuputol yung basketball namin every Sunday. So malamang magbabasketball uli ako ng Sunday. Okay. Last question, Sec. Teka, Holy Week, hindi pa tapos Okay, Holy Week. Ikaw naman. Akala ko yun na yung prayer mo sa Holy Week. Holy Week, iba yung Holy Week, siyempre. Sige. Yun sa Holy Week, magre-reflect po tayo. Yung sa Holy Week, ang lagi ko nga sinasabi, it's a time for us to reconnect. So, medyo mag-offline muna tayo, tapos bumalik tayo dun sa pagninilay-nilay. Ano ba yung nagawa natin dito sa taon na to? Ano ba yung pwede nating baguhin? And this week nga, kagandahan lang, kasama ko yung mga anak ko kasi yung misis ko may pupuntahang iba. Sa iba mag-Holy Week. Na okay naman, di ako nagre-reklamo dahil she's due for a vacation. Di ba? So this Holy Week, kasama ko yung mga anak ko at maglalangoy-langoy muna kami sa beach para naman maaraw-arawan muna kami. Okay. Last question, Sec. So after 1 year, ano ang gusto mong maramdaman ng bawat Pilipino tungkol sa digital future ng bansa? Well, nagsimula tayo with the advocacy of digital bayanihan. And mahirap kasi yung kahit na anong komunidad, kahit na anong organisasyon, may nag-aaway-away. Noong nagsimula tayo, kung maalala nyo, mainit na usapin yung Konektadong Pinoy. Pero ngayon, ang kagandahan na lumabas na yung Konektadong Pinoy, yung mga both sides of the argument na nag-usap-usap, nagkita-kita, ngayon, nagtutulak ng sabay-sabay. On social media, minsan naririnig nyo ako na may concern ako with the platforms, pero yung mga platforms nakikipag-usap sa akin. Ako naman, once we reach an agreement, and yung agreement naman na isa'y kabubuti ng lahat, nagmo-move forward. So, a year after my appointment, on the digital space, sana naman napatunayan natin na mas magandang magtulungan, mas magandang magbayanihan. Kasi kapag wala na tayong ginawa kundi mag-away, walang mangyayari sa atin. Ang isa sa mga na natutunan ko, even in my private life, hindi maganda magkaroon ng kaaway o nag-aaway. Mas maganda nagtutulungan tayo at mas marami tayong kaibigan. Mas magandang yumaman ka sa number of friends kaysa sa mga iba pang bagay. So, yun yung hope na sana nakita ng mga ibang tao na kapag kahit nasa cybersecurity yan, di ba, nag-reach out tayo doon sa hacking community, basta nag-usap tayo at yung intention natin pareho na ikabubuti ng lahat yan, we can move forward. At dahil dyan, gusto ko konektado ka. Kalimutan mo yun. At dahil special ka sa amin, Sec, so we have something for you. Okay. Yeah. Wow! Hey! Thank you. Ayun, uy, sakto yan ang favorite ko, di ba? Sino nagsabi sa inyan? Sino ba yung boss ko? Yan yung favorite ko. Thank you, Apple Ma'am pie. Carla. Yan. Oh, Shout kakain out. ba tayo? Tara, kain tayo. Serve mo naman yan. Yan.
Oh, sige. Anong... Okay, taste test pala to, guys. Oh, yan. Ito taste test ba natin? Yan. Pwede nyo... Ano naman yan? Na-edit naman yan. Huwag kang mag-alala. Hindi kay sexo. Yan. Hindi, favorite to. Ito yung favorite ko talaga. Apple pie. Kuha kayo. Harap. Thank you. Tingnan ko din, guys. Wait lang. Harap yan. Sarap yan. So, wait lang. Hold on. Maraming salamat, Sek. Happy 1 year at laban lang. Yan. Ayan. Okay. So maraming salamat. Harley, hindi mahirap bigkasin yan. Harley. Sige. Sige. Isa munang subo. Kita nyo naman ang mga guest host natin, di ba? May standards tayo. Oo. Si Asik Miggy. Tapos, si Harley. Kasi Holy Week na eh. Holy Week. So thank you. So, Director Harley. Yan. Yes, yun naman, no? Salamat din sa ating guest kanina, si Asik Michelle Ann Lapus. Ang laban kontra exploitation, hindi lang laban ng gobyerno. Laban ito ng bawat Pilipino. Kaya maging mapanuri, maging responsable at bantayan natin ang isa't isa. Lalo na ang ating mga kabataan. At by the way, mga ka-hot copy, alam nyo ba na ngayong March 29, ngayong linggo, ay isang napaka-importanting araw. Ito ang Philippine Internet Day. Ibig sabihin, itong araw na to, yung first na nag-connect sa internet, 1994. Ilan taon ka nung 1994? Wala pa. Wala ka pa nung Wala pa 1994? Hindi halata, pero... kaya sa araw na yan, paalala lang, habang connected tayo sa buong mundo, importante ring maging safe at responsable sa digital space. So kita-kits sa susunod na episode ng Hot Copy. Stay safe, online at offline. And again, have a blessed Holy Week to all of you. Magka-Hot Copy. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Oh, tama na. Yes, sarap.